Hating gabi noong October 17, makikita sa closed-circuit television o CCTV footage ang grupo ng mga kabataan na nagkukumpulan. Pero sa mga susunod na eksena, isa-isa nang binabato ng mga kabataan ng ilang bahay sa kalsadang ito. Maya-maya pa, isang grupo ng mga lalaki ang sumugod at hinabol ang mga kabataang nambato ng bahay. Naabutan nila si Jasper, kaya siya raw ang napagbuntunan ng galit ng mga lalaki. Ano ginawa sa'yo? Ano po, inambahan po ako ng gunting tapos po binugbog na po ako doon. Okay, tapos pagkatapos ano nangyari? Yun nga po, may nakakita na po sa aming barangay tanod. Kinukuha na po ako ng barangay tanod, ayaw po nila ako ibigay. Paanong ayaw? Bakit mo nasabing ayaw? Kasi po, nakaganyan pa rin po sa damit ko po eh. Tapos sabi, ayoko ibigay sa ito, mabibilis itong mga to, gumanon po. Nung binigay na po ako, pinasok na po ako sa loob ng barangay. Pero kung inaakala ng binatilyo na magiging ligtas na siya sa loob ng barangay hall, may mas matindi pa pala siyang sasapitin. Habang kinakausap ni Jasper ang desk officer ng barangay, isa-isang sumugot ang 7 lalaki sa barangay hall at sinimulan na nilang paulanan ng suntok at sampal ang binatilyo. Ito po, yung una pong sumuntok sa akin. Gigil na gigil yung isa na yun. Oh, yun oh. Binabanatan ka sa likod ah. No. Ito nakadilaw. Anong gagawin nito? Ito. Sampalin po Oh, sinampal ka. Nung binanatan ka dyan sa kanang mata mo, anong naramdaman mo? Blackout na po eh. Nalaman ko na din po na may bumubugbog pa po sa akin sa CCTV na lang po. Matapos ang tensyon sa loob ng barangay hall, isa-isa na ring nag-alisan ang mga nanakit na lalaki. Ano ang gusto mong mangyari ngayon? Hustisya po. Sa paanong paraan? Kulong po. Eh kung sabihin nila na, nauna ka eh. Pinagbabato mo kami. Anong magiging tugon mo? Aminado naman po ako doon. Aha. Kasi po, naano na din po sa, po ng tropa po. So yan, nagkasala ka, inamin mo. Pero ano yung tingin mong hindi tama dito? Yung binagbog pa po ako nila sa loob mismo po ng barangay. Aminado ang pamilya ni Jasper na nagkamali ang binatilyo. Pero para sa kanila, napatunayan ko naman po na may kasalanan po yung apo ko. Pero bakit po ganon na kailangan nilang bugbugin? Ano po naramdaman nyo noon? Puro doon, sakit po, ang sakit. Kaya tinatanong ko sa kanya, sinong gumawa sa kanya noon? Bakit ganon? pero wait, there's more. Dahil si Jasper may isa pa raw na ibubunyag. Wala man lang daw kasing tumulong sa kanya habang binabanatan siya sa loob ng barangay hall. Nangingi po ako ng tubig sa may isa pong babae na nandun po, naka-duty. Aha. Tapos po hindi po ako pinapansin. Agad sa akin, kinuha ko na lang po yung tubig na walang paalam sa kanya. Yung hininga mo ng tubig, sino yun? Naalala mo ba? Anong papel niya sa barangay? Bouncy po. Paano mo nalaman Bausi? Bausi, Violence Against Women and Children. Sa ano po, nandito Officer rin yun. po siya sa may desk officer po. May nakasulat dito? Apo. Makikita naman sa video, meron tano doon. Meron daw siguro mga mabagal ang pagkaka-response ng aming tanod, pero nagkabiglaan na rin. Yung aggressiveness na rin siguro ng tatlo, pero ginawa naman ng action. Sa barangay hall ang takbo ng isang menor de edad na nasangkot sa rumble sa may Kawayan, Bulacan. Pero sa halip na mapakinggan at matugunan ang kanyang sumbong, sa loob pa siya mismo ng barangay hall nakatikim ng pambubugbog. Dahil sa sinapit ni Jasper, matinding trauma raw ang nararanasan niya ngayon. Napapanaginipa ko po yung pagbubugbog nila sa akin sa loob ng barangay. Samantala, nito lang Sabado, October 26, muling naganap sa barangay ang panig ni Jasper at ang grupo ng mga lalaking nanakit sa kanya. Hindi para mag-round 2 pero para idaan na sa proseso ang alitan. Ang ina ni Jasper hindi na napigilan ng emosyon at sinimula na ang harapan. Nakita niyo yung itsura ng anak ko. Hindi niya naranasan sa amin to. Kahit sa tatay niya. Sana nag-iisip kayo. Ilang araw na to, 10 araw na hindi natutulog yung anak ko. Pasensya na po doon sa nangyari sa loob ng barangay. Pero ang totoo po, hindi po namin siya sinaktan sa labas ng barangay. Hindi po kayong dalawa. Aminado po ako, nasampal ko po siya. Kasi sobrang galit ko. Kasi muntikan na po kami tamaan ng malalaking bato eh. Ang lalaki niyo. Ano pinatunayan niyo sa sarili niyo? Matatapang kayo. Ngayon, labas niyo yung tapang niyo pag naghimas na kayo ng rehas. Isa-isa ring tinanong ng resibo ang mga lalaking nahagip sa CCTV na nanakit kay Jasper. Dito, inilahad nila ang mga pangyayari bago sila magpang-abot ni Jasper.
Unang-una po, binabatol po nila yung tauhan po nung kumpare ko. Tapos sinawat po namin, nabol po namin. Mga 30 minutes after po, ayun na po, nagbababaan na po sila, sumisigaw na po. Ano, gumaganon po. Mga nakaubad pa po, mga nakatrip pa po yung mga mukha. Yun na po, pinagbabato na po kami. Pang-ilang beses? Pangalawang beses na po yun. Dagdag pa nila, tinamaan daw kasi ang bahay at sasakyan nila nang mambato ang mga kabataan na kasama ni Jasper. Yung pangalawang pagbabato po nila, ito na po, pinagtatamaan na po yung sakyan, yung mga gate po ng mga kapitbahay po ng tropa ko. At ang kanila pang depensa, Hindi po mangyayari yung kung pinagbawalan po sila ng mga guides na wag nang lumabas kasi may curfew na pinatutupad tayo. Kung dinisiplina po niyo yung mga apo niyo, dapat hindi po nasa labas yan, nasa bahay lang po yan. pero habang umahaba ang naging usapan, naging matigas pa rin ang panig ng pamilya ni Jasper. Pangungunahan ko na kayo. Gusto ko kayo talaga makulong. Pasensyahan talaga. Dahil hindi ko katarungan yung ginawa niyo sa akin kung pinagtulong-tulungan niyo. Ang mga lalaki, desidido ring magsampa ng reklamo laban kay Jasper. Naka-counter din po kami ng reklamo. Kasi hindi naman po kami inaon eh. Ayon sa kabilang partido, magsasampa rin daw sila ng damage to property at alarm and scandal laban kay Jasper. Pero oras na hindi magkasundo ang dalawang panig matapos sa mga pagdinig sa barangay, magsasampa ng kasong paglabag sa Republic Act 7610 o Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act ang pamilya ni Jasper laban sa mga lalaki. Maaari silang makarap sa 3 buwan hanggang 3 taon na pagkakakulong. Kung walang pagkakasundong magaganap, bibigyan namin ng CFA to file action. So that will be regular filing. Umaasa rin ako na magkakaroon ng pagkakasundo nito. Sa sinapit ng biktimang si Jasper, malaking leksyon daw ang naging kapalit. Nagsisisi na din po ako nun. Hindi ko rin naman po ako kalain na ganun po talagang kalalabasan po nung ginawa namin ngayon. Kailanman, hindi maaaring isawalang bakala ang anumang pamimerwisyo sa kapwa at maging ang dahas, lalong-lalo na sa menor de edad. Sinisiguro ng barangay na mas babantayan nila ang mga eskinita sa kanilang lugar nang maiwasan na raw ang ganitong gulo. Meron kami ordinansa rin tungkol sa curfew. Hinihigpit na namin ang curfew hours. Pero naghihigpit po kami dyan sa mga teenager na minor.